Peter, filled with the Holy Spirit, said, "Leaders of the people and elders, if we are being examined today about the good deed done to a cripple, namely, by what means he was saved, then all of you and all the people of Israel should know that it was in the name of Jesus Christ, the Nazarene, whom you crucified, whom God raised from the dead. In his name, this man stands before you healed. Jesus is the stone rejected by you, the builders, which has become the cornerstone. There is no salvation through anyone else, nor is there any other name under heaven given to the human race by which we are to be saved." The word of the Lord. Thanks be to God. Medyo malalim din at Malalim. maganda yung first reading natin. Pero background lang tayo kasi dito sa verse 8, sumagot na yung apostol. Kasi dun bago yung verse na to, tinipon ng mga pare, matataas na pare. Background lang, tinipon ng mga matataas na pare yung mga apostol at tinanong nila kung saan kapangyarihan meron sila. Diba? Sa verse 7, anong kapangyarihan meron sila, something ganun. So, balik tayo dun sa reading para sa Sunday. Sa verse 8, anong meron kay Pedro? Habang sinagot niya yung mga tanong naman. Puspos siya ng Holy Spirit. Espiritu Santo. Sa kanyang Espiritu Oo. Santo naman. So, ibig sabihin, ang sumasagot nun, hindi siya kundi ang Espiritu Santo. Tama. Mhm. At ano kanya sinabi dun sa mga pinuno? Mga tagapanguna at pinuno ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, nais kong malaman ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito ay nakatayo sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristo na taga-Nazaret. Taga-Nazaret. So yun, umanan tayo, ilan natin yung 9 tsaka 10. Kasi halos isa lang sila, di ba? Oo, yung message niya nandoon. Yung sabi daw, yung anong sabi doon sa ibalik tayo sa verse 10. Kaninong oo sila ang nagpagaling, pero sino ang totoong nagpagaling daw? Si Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus. So, hindi sila ang nagpapagaling, kundi si Jesus talaga Si Jesus mismo. talaga. Yun ang ibig nilang iparating dun sa mga taga-pinuno. Parang i-act natin, hindi po kami ang sa ngalan po ni Jesus na taga-Nazaret ang nagpapagaling. Ano daw ang ginawa nila dun sa kay Jesus na taga-Nazaret? Whom you crucified, tapos itinaas ng Panginoon mula sa kamatayan. In His name, this man stands before you healed. Sabi ko. Yung nagpapagaling ngayon, yun ang kanilang ipinako. Ipinako sa Pero krus. muling nabuhay. Muling binuhay ng Panginoon. Tapos dito sa verse 11, sino daw si Jesus na ito ayon kay Pedro? The stone rejected by you, the builders, which has become the cornerstone. So, si Jesus daw yung dating bato na tinanggihan ng mga tao, na ngayon na siyang cornerstone, o yung nagpapatibay sa, let's say, isang building, siya yung bato na Siya nagpapatibay. yung pundasyon. Pundasyon. Ganda ng pagkakasabi. No? Sabi, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay. Na Ang siyang naging batong Batong panunuhan. Dun sa verse 12, kanino matatagpuan daw yun? Kay Jesus. Kay Jesus. Kaninong pangalan yung hindi matatagpuan yung gano'n? Kay Jesus. Kay Jesus din. walang ibang pangalan ng sino mang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay Maligtas. So yung pangalan pala ni Jesus talaga, sacred talaga siya. Tapos ginagamit siya mismo ang nagpapagaling, hindi yung mismo yung tao. tao. Oo. Instrument. Pag ginamit mo yung in Jesus name, parang mas powerful yung, let's say, prayer. Kaya pala Kasi pag- nagsasalita ka sa ngalan ng Panginoon, Jesus. Kaya pala sa mga dasal maganda yung sa kuday, Oo, sa ngalan ng inyong anak na Na si si Jesus. Jesus. Kasi yung amang nasa langit ang nagbigay mismo talaga ng authority. Authority. Oo. So, Jesus is God talaga. No? Amen. Amen. So, ngayon,
sa gospel at sa first reading. Anong nakikita natin connection? Sa gospel, di ba, binanggit doon yung pastor, yung good shepherd, ang nire-represent doon si Jesus Christ. So, si Jesus Christ, nag-shepherd siya ng mga tupa out of love kasi mahal niya yung mga ito. So, hindi niya kayang pabayaan, hindi niya kayang iwan, hindi niya kayang iwan sa gitna ng gubat para kainin ng mga asong gubat. So, out of love, ibinigay niya yung buhay niya dito sa gospel. Sa first reading naman, yung sinasabi nga na yung bato na nireject ng mga tao, ng mga tagapagtayo ng bahay, si Jesus Christ to eh. Siya yung nagbibigay ng tibay sa isang bahay, let's say. Parang same sila ng gospel tsaka ng first reading na yung good shepherd sa gospel, si Jesus Christ, yung cornerstone or yung stone rejected by builders sa first reading, Jesus Christ pareho. So, parehong si Jesus Christ, pag binanggit mo yung word na Jesus Christ, iba ang dating, iba yung impact niya sa tao pagka narinig niyo yung pangalan niya. So, yun. Amen. Ako rin meron akong connection. Kasi doon sa gospel, di ba, si Jesus Christ, siya yung shepherd. So, kumbaga, siya yung senior shepherd ng mga tupa. So, nakita ko na may continuation ng mission niya through St. Peter. Kasi nung wala na si Jesus Christ nun eh. So, sa St. Peter na, yung pumalit na shepherd. Kumbaga, junior shepherd na siya ni Jesus Christ. Na ngayon, siya yung, yun ba nakita natin, pinagaling niya yung isang may karamdaman. So, parang binigyan niya ng authority ni Jesus Christ, si St. Peter, na siya ngayon yung magtutuloy ng mission niya. Tsaka nagpapagaling siya sa Oo, ngalan ng Jesus. So, nandun pa rin si Jesus. Si Jesus At Christ. saka parang pinapatunayan ni San Pedro na hindi sa kanya mismo nagaling yung Power yung to healing heal. power niya. Yung healing power niya, kundi in the name of Jesus Christ na lang. Amen. Kasi dun sa may gospel, di ba yung ang tagapagbayar, ang binabayarang taga-pastolis, iniiwan. Di ba yung mabuting pastor, Pinapabayaan. hindi pinapabayaan. So, nawala si Jesus Christ, pero andiyan pa rin siya. Oo. Pamamagitan ng pangalan niya, Oo. may liligtas pa rin, kaya niya pa rin magawa ng miracle. Yun ang ibig pahiwatig niya sa first reading. Ganda. Tsaka di ba, kahit wala na siya nung panahong magpapagaling si Peter, nag-iwan siya ng isang Peter na magpapagaling sa mga may sakit, pero yung pangalan niya pa rin yung may tataas. Bibit-bit din. Siya pa rin nag-glorify. Yes. Ayun, siguro mga 70%, 60% na nakukuha na natin yung Nakukuha na message. natin. Amen. Siguro makukuha natin 100% doon sa second Pag reading. nag- Ayun.